100% ng population ng mga kababaihan maayos ng manamit. Ngayon sa Pinoy Extreme, titignan natin kung anong klaseng mindset na ba yung nai-contribute ng modern feminism sa mindset ng mga babae ngayon. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. 100% ng population ng mga kababaihan maayos ng manamit. Dati ho akong proud manyakis, pero dahil umayos na ng pananamit ang mga babae sa buong mundo, parang nawala ho yung kamanyakan sa katawan ko. This is a classic strawman argument na kung saan ine-exaggerate yung claim na damit lang ang tangi or natatanging factor kung bakit nase-sexual harass ang mga babae or nababastos or nag-crave whatever they want. Now, for the modern women, I'm here to mansplain what is crime triangle. Okay, makinig kayo mga babae. Ha? Ngayon, Loti, makinig ka. Let me be your Mrs. Minchin. Now, yung crime prevention triangle, yung nakikita nyong tatlo dyan sa gilid ng triangle are the checklist or the things na kailangan ng isang perpetrator, suspect, masamang loob, para magawan kayo ng krimen. Okay? Naintindihan mo na, Loti? Tapos, aside sa damit, saan pumapasok yung ibang factor tulad ng pagsama sa strangers, paglalakad sa madilim na lugar, 'di ba? Pag-uwi ng alanganin. Saan pumapasok yung mga factor na yon? Diyan mismo sa crime triangle. And for the gold 1 million question, saan pumapasok yung damit diyan? Tanggalin mo ang isa man diyan, walang krimen na mangyayari. Gets mo na, Loti? Simula nung nanamit ng maayos ang mga kababaihan, nalimutan ko na ang itsura ng isang hubog ng babae. Ay, galing ho ako sa self-defense store. Meron daw silang extra layer of protection. Nagbebenta sila ng mga long sleeves. Simula nung nag-long sleeves ako, never na ako nabastos buong buhay. May kuryente ba? Babalik ulit tayo doon sa crime triangle. Now, responsibilidad ba nung damit na kuryentehin yung masamang taong didikit sa'yo nun? Didikit sa'yo or hahawak sa'yo so on and so forth. Wala naman atang ganun. So, hindi ina-address ng damit yung ability para gawan ka ng masama. O, saan siya pumupunta? Sa desire. Gets mo na, Loti? Ngayon, ibig sabihin ba nito perpetual o panghabang buhay ka nang hindi pwedeng magawan ng krimen dahil sa nagsuot ka ng long sleeves at pantalon? Of course, no. 'Di ba? Kasi may mga tao na kayang mag-desire pa rin na gumawa ng masama kahit nakapantalon or naka-long sleeves ka. Pero, 'di ba? Pinapababa mo yung tsansa mo na magkaroon ng desire yung mga masasamang loob na naa-attract sa sexy na kasuotan. Gets mo ba yon, Loti? Gets mo na? Probability and statistics. Okay? Hindi siya overnight na gamot na pag hindi mo na siya ginawa, wala ka ng ibang dapat na gawin pa para sa protection mo. Kamangmangan yun, Loti. 'Di ba? Pa-victim yun. Okay?
Rona. Gusto ko lang po humingi ng tawad sa lahat ng mga naging biktima ko. Kung hindi dahil sa hubog ng aking katawan, edi sana hindi kayo nakagawa ng masama. Kaya sorry po sa mga kamag-anak ko, kaservice ko, at sa mga tao sa kalsada. Ngayon na maayos na ako manamit, inaasahan ko na magiging okay na tayong lahat. Now, this is one of the few cases or exhibit doon sa Do Not Tell Me What to Wear na gallery na kung saan dinisplay yung mga iba't ibang kasuotan ng mga biktima ng sexually charged crimes. Okay? Sabi dito, Mimay, 4 months old, coconut field. This is what she was wearing that day. Baby clothes. It was before midnight when the infant was taken. She was sleeping with her mother inside their home, where only curtains serve as the door. So, babalik tayo doon sa crime triangle. Oh, yung desire nung kriminal is actually a baby in a baby's clothes. Pasok na. Check. Tapos, yung opportunity nando doon sa kriminal dahil nga yung bahay kurtina lang yung pintuan. So, madaling mapasok yung sanggol nung masasamang loob. So, yung ability and opportunity present din. So, babalik ulit tayo, pag naging present yung tatlong yun, yung chances mo na magawan ka ng krimen, malaki. Naintindihan nyo na ba kung paano gumagana tong crime triangle na to? 'Di ba? So, ngayon, hopefully, after nitong episode na to, mga babae, saksak nyo sa kokote nyo. Para naman hindi kayo nagmumukhang tanga, mangmang, na ginagawa nyong all-in-one solution, yung pagdadamit ng disente na kung saan marami pang ibang pwedeng gawin at isama bukod sa pagdadamit ng disente para hindi kayong maging biktima. Ayaw nyo. Kasi gusto nyo Disney princess lang. Lahat ng positive sa desire, kukunin nyo. Pwera lang, pag yung masamang loob na, yung nagkaroon sa inyo ng desire. See? Yan na yung utak, yung klase ng mindset na dinevelop ng mga feminista doon sa mga babae natin. Ginawa na silang entitled, ginawa na silang Disney princess, ginawa na silang mahihina. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.